Uulitin ko sa inyo, wala sa kalingkingan ng PBA of old, of what the PBA has amounted to. Yun. Siguro, Sorry party pooper ako pero hindi, sir, pero meron akong napakagandang two-part question sa'yo, sir. And maybe you're the best person that can answer this one because of what you mentioned. Sir Chino, you experienced the golden years of the PBA. What was it like? Uh, yung golden years. What was the feeling? Ano yung what do you think the fans were like during the days? And what is the lesson? Kasi ako naniniwala ako, no? Future, we have to look at the future, but we also have to look at the past and learn from it. Tell me the experience and what was it like? Kasi maraming mga bata ngayon, meron na silang MPBL, meron silang Sinag League or NBA. Hindi nila alam kung ano yung glory days of PBA. And we have to all admit that, yes, miski ako, nawala din ako ng interest ng konti nung part, nung Berhel Meneses lang ako talaga. Pero what's it like, sir? And what can we learn from the past that we can apply in the future as a sports? Sir Chino, magandang gabi, sir. ay magandang gabi sa inyo. Sorry na late ng content, maraming ginagawa pero salamat sa inyo. Nakakaingit yung mga collection. Ako wala akong collection na may Pareho pagbabayabang. tayo. Ay, Jay, Pareho tayo. wala akong collection pero marami ako masyadong memories of the PBA at ayokong dumating sa time na the PBA is not just a memory. Mas concerned ako doon sa punto na yun. Kasi yung kaka-era namin, alam namin kung ano yung golden years kasi inabot talaga namin yung birthing ng PBA. Ako, stories lang kasi pinanganak ako 1967. So, nung time na yan, 7 years old, familiar ako kasi alam ko, yun ang trabaho ng tatay ko. Pero yung sa akin kasi, nagkaroon ako ng connection noong mga 1986 nung naging, well, sort of an understudy or an alalay of one of the best, if not the best commissioner. Kasi sinabi ni Jay kanina, no, baka ma-off track kayo kasi kayo, collection eh. Ako kasi, una-una realist ako at saka gusto kong makita yung PBA. Huwag na natin ikumpara kasi unang-una, sorry mga katukayo mga katukayo, mga katoto pero walang point of comparison yung PBA noong panahon ng mga 1970s, 1980s to the PBA today. Sad to say, I don't see a semblance of the PBA I grew up watching. Tapos, I came to serve, I came to love, and I continue to fight for. Uulitin ko sa inyo, wala sa kalingkingan ng PBA of old, of what the PBA has amounted to. Yun. Siguro, Sorry party pooper ako pero hindi, sir, pero meron akong napakagandang two-part question sa'yo, sir. And maybe you're the best person that can answer this one because of what you mentioned. Sir Chino, you experienced the golden years of the PBA. What was it like? Yung golden years. What was the feeling? Ano yung what do you think the fans were like during the days? And what is the lesson? Kasi ako naniniwala ako, no? Future, we have to look at the future, but we also have to look at the past and learn from it. Tell me the experience and what was it like? Kasi maraming mga bata ngayon, meron na silang MPBL, meron silang Sinag League or NBA. Hindi nila alam kung ano yung glory days of PBA. And we have to all admit that, yes, miski ako, nawala din ako ng interest ng konti nung part, nung Berhel Meneses lang ako talaga. Pero what's it like, sir? And what can we learn from the past that we can apply in the future? Or the ang mga present? tao connected, ang mga tao connected to the players, to the teams, no? Kahit sabihin mong dominated by Crispa Toyota, alam mo na kapag may laro yung Crispa o Toyota, pupunta yung tao, titigil yung Maynila, o titigil ang Pilipinas kasi sa probinsya, radyo pa lang sila noon. Titigil talaga sila kasi para sa kanila, ibang-iba yung PBA. It was their league. They felt they belonged. Hindi katulad nitong hindi katulad nitong PBA ngayon. Nalito ka na kasi hindi mo na alam kung sino ang naglalaro, ano ang naglalaro.
sino susundan mo doon. Nung panahon na you work for Crispa ka. Kung Toyota ka, Toyota ka. Kasi dati, Santos naman Santos but talagang dominated the Crispa Toyota. But we had Utex, we had Royal Truos, yung San Miguel team na yun. Pero talagang, pag sinabi kong PBA doon, Crispa Toyota, yun yung pinag-uusapan doon. Juan Fernandez kontra kay Philip Cesar, Abed Gidapin, kay Juan Fernandez pa rin, Robert Jaworski versus Ate ko. Pag sinabi ba yung pangalan na yun, yung mga pangalan nila, parang, sino ba itong mga ito? Mga Pilipino ba ito? Kasi mga apelyido, Jaworski, Cesar, Gidapin, di ba? Parang, pag sinabi yun, susut ka ng basket, parang palobong tira ni Francis Arnaiz ngayon, sino ang pupuntahan mo? Yung player na ginombag sa Kentucky Fried Chicken, paano mo susundan yun? Di ba? Parang, tapos itatago pa from everyone na natatabunan nila. Iba eh. May sinabi si Jay kanina, very important. I was listening while waiting. No? Yung sinabi niya, yung founding commissioner. Yon, malaking bagay. Dahil si Commissioner Leo Prieto commanded the respect. No? It had nothing to do with yung kayamanan, but respectability. Kasi hindi mo kailangan ng limpak-limpak na pera o maging kasing yaman ng mga team owners for you to be respected. The operative word there is respect. Kasi kung hindi ka nire-respeto ng mga taong pinagsisilbihan mo, paano mo aasahan na irespeto ka ng mga taong pinangangalagaan mo o ang liga na pinapatakbo mo? Yon, mahalagang bagay yon. At ito hindi pa tama dito kay Commissioner Willie Marshall. Ako, yung si Willie Marshall, ano yan, higit pa sa kapatid ang turing ko dyan. Pero ito, diretsuhin ko na rin kayo. Baka hindi na kami mag-usap nun. Yung sinabi niya, nung isang araw, na walang pakialam, that is the reflection of what the PBA has amounted to today. Wala na silang pakialam sa mga fans at sa sentimiento ng mga nagmamahal sa PBA. Ang PBA was built upon the love of the fans, yung passion ng mga nanonood sa kanya, ng mga sumusunod sa kanya. Yung mga tipong, mga 5 piso. 5 piso ba? 250 yung general admission. No? Naalala Limang ko. piso. 5 piso. Di ba, 5 piso? Mag-iipon ka ng 5 piso. 5 piso din kahit general admission, mahal yun. At swerte ka kung laban ng Crispa Toyota, makakakuha ka ng ticket sa general admission. Ako, had the privilege of having a sports writer of a father na, alam mo ba ginagawa ko? Jay, di ba nakwento ko na sa inyo isang mahabang kwento ko natin? Yung turnstile, yung Yeah. yung pasukan, di ba? Maliit di ba? So, para hindi mabilang, sumisingit ako doon sa ilalim, ipapasok ko ng tatay ko. Patawin ng tatay ko doon sa, ano pangalan, ulam nilad yata yun. Kasi mag-iinuman muna sila doon. Doon sa harap doon, yung paglabas mo ng main gate dati, yung green gate, meron doon, di ba? Parang inuman yun ang watering hole nila doon. Tapos doon, makikita yung, alam mo yung dati, makita ko na si Bernie Fabiosa, ipapark yung yayapang ni Bernie Fabiosa, yung green niya na celeste. Ewan, ito nagkakahalataan tayo ng iba dito. Noong araw na, pagka naka-celeste ka na Mitsubishi Celeste, na kulay green, tudot, naku, linsak, grabe. Tapos papark si atoy ko. Yung pala, hiram lang yung Mercedes yung dala niya. Pero naka-Mercedes-Benz, imagine mo, yung mga tao dudumog. Kasi, uulitin ko, people were connected to the league, to the players, to their teams. And they felt na mahal sila ng liga na kanilang ina-appreciate. So, ang ganda ng relationship na yon. And it went through hanggang doon sa inabot mo pa. Di ba nakita mo? Panahon nila Johnny, panahon nila Berhel. Yeah. Kasi nakaka-connect tayo. Ngayon, hindi mo nakilala yung mga players na naglalaro. Hindi dahil hindi ako nanonood. Pero hindi makakonect. There is a great divide or a great disconnect between the players and the fans. Alam mo naman na any sports undertaking is built upon its loyal fan following.